Bahay na luma. Ito ay sumisimbolo ng nakaraan. Pero ang lumang ito ay mayroong mga alaalang iniwan. Mga prutas na malalaki na mula sa itinanim ng aming lolo't lola. Ito ang bahay at bakuran na alaala pa ng namayapa naming lolo at lola. May tanim na mangga, mayroon ding iba't iba pa katulad ng kaimito, sampalok, at ang bahay na ito ay punong-puno ng iba't ibang karanasan. Pero ang isa sa magandang alaala nito ay bakurang maraming mga prutas. Ang mga prutas na ito ay nagpalaki sa amin. Marami kaming nakaing bunga ng sampalok, mangga, star apple, at marami pang iba't ibang mga prutas. At ngayon, pupunta tayo sa bahay namin, titingnan naman natin ang nais kong i-promote na prutas na dapat nating itanim sa ating bahay. Maliit man o malaki ang ating bakuran, ay maganda ang prutas na ito na itanim sapagkat ito'y madaling lumaki. Ang disadvantage lamang nito, mas maikli ang buhay. Ito'y nag-range lamang ng 4 to 5 years ang lifespan ng prutas na ito. Pero ang prutas ito ay napakahalaga. Ito ay masustansya at atin pong titingnan ngayon. Based on the research that I have found, it is high in nutrients such as vitamin C, folate, vitamin A, magnesium, fiber, and antioxidants. Some of the possible benefits of this fruit include anti-cancer effects, anti-inflammatory properties, and more. This can benefit cardiovascular health, vision and eye health, hair and bone health, and more. Kung ganun, na ang prutas na ito ay maraming benepisyo. Ano ito? Kung inyong makikita, yan po ang prutas na yan. Kaya lahat halos ng pwesto ng aming bakuran mula harapan hanggang likod ay mayroong prutas na ito. At ano ito? Yan po ay papaya. Ang papayang iyan na nakikita nyo ngayon, ang pinakamatanda ng papaya dito sa aming bakuran sapagkat ito ang prutas na hindi nawawala sa aming bakuran. Ang bakuran namin ay mayroong iba't ibang mga prutas katulad ng sampalok, mayroon din kaming guyabano, mayroon din kaming mangga, mayroong bignay, mayroong bayabas, at marami pang iba. Yung iba naming mga prutas katulad ng kaimeto, ng suha ay amin ng pinutol, pero ang hindi nawawala sa amin ay ang papaya. Kung inyong mapapansin, lahat po ng palibot ng aming bahay ay may papaya. At ito po'y iba't ibang batch sapagkat ako'y naniniwala pag iba't ibang batch ay hindi tayo mawawalan. Katulad ngayon, iisa na lamang yung natira naming malaking papaya. Kaya naisip ko na mas damihan pa. Kaya ngayon, may mga punla po kami ulit para ating itatanim sa takdang panahon. At yung laki nila ay iba't ibang laki dahil iba't iba ring variety. Mayroong malalaking papaya na ating itinanim palibot, mayroon ding mga dwarf. At yung ibang mga dwarf ay red lady. At mayroon namang iba pang mga variety na ating mga inorder online ang kanilang mga buto. At ito nga pong huli ay panibago na naman yan. At after 1 month ulit, ako po'y mag-order ulit sa online at ating itatanim. Bakit ko ginagawa ito? Sapagkat ang papaya ay maliit lamang ang space na kakainin sa ating bakuran. Unlike kapag malalaking puno, katulad yung ipinakita kong bakuran kanina, ay masyadong maraming space. Bagaman nakakalamig, kaso lang hindi ka na pwedeng magtanim ng mga gulay. Katulad dito sa aming bakuran dati, dahil puno ng mga prutas katulad ng mga suha, mangga, kayumito, ay wala na talagang pwedeng itanim ng mga gulay dahil malamig na lahat. Ang maganda lang doon, ang advantage doon, malamig ang palibot. Pero hindi ka na pwedeng magtanim ng gulay. Kaya binago po namin. At ang pwesto na lamang po ito na may mangga, yun ang ating itinira. At sa likod naman po ay sampalok. At nagtanim po tayo ng bignay na mas maliit na po. At hindi po natin yun palalakihin. At ang itinira natin ay ang mga guyabano. Ganun na rin po ang kalamansi. Pero nais kong i-promote ang papaya. Dahil ang papaya nga po, sa katulad ng sinabi ko kanina, ito po ay masustansya at maraming benepisyo sa ating katawan. Bukod doon, maganda rin siyang gawing shake, maganda rin ihalo sa mga halo-halo at sa iba pang mga salad. At pwede rin itong ipakain sa ating mga manok at mga pato. Kaya ang dami pong benepisyo ng papaya. Kaya ano pang hinihintay mo? Magtanim na ng papaya upang patuloy na guminhawa ang iyong buhay, malusog ka na, pwede ka pang magbenta.
Kaya't muli po, ang papaya ay madaling itanim, madaling patubuin ng buto, madaling alagaan, at matibay sa anumang panahon, pwedeng tag-araw at tag-ulan. At ito po ay magandang pang-beautification ng ating bakuran sapagkat magagandang kanyang dahon, ang puno, ang bunga nito ay kaigay-gayang tingnan. Kapag gusto mo ng malaking space ang kanyang masasangkop, ay doon ka na sa malaking papaya at siguradong may shade ka sa iyong bakuran. Pero kung gusto mo lang konting space, ay doon ka sa dwarf papaya. At maganda rin ang papaya dahil ito ay year-round ang kanyang pagbunga. At madali lang hintayin kasi 5 buwan lang ay namumunga na. Ang dwarf papaya din ay napakagandang tingnan kahit dikit-dikit mong itanim ang mga ito. Pwede rin ang bunga ng papaya ay gawing atsara at ang bunga nito ay pang tinola. Kung wala kang manok ay pwedeng purong papaya na lang at lagyan ng maraming luya, tiyak, parang humihigop ka na rin ng sabaw ng tinola. Kaya napakalaking pakinabang kapag magtanim tayo ng papaya sa ating bakuran, makakatipid ka na dahil kamahal ng per kilo ng papaya sa amin ay 40 pesos per kilo. Anong katipiran kapag may sariling tanim sa ating bakuran? Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel mo to? Ang channel mo to ay nagsishare ng mga video tungkol sa pakikipagsapalaran sa buhay. Kaya channel mo to dahil ito ay para sa iyo upang makarelate ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't ma-inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel motto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo katulad ng salitang kasabwat. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hinihikayat ko po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede natin i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga, ito po ay napakahalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines AUP upang lalo nating mapaunlad ang ating kaalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay humubog sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant, at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitaan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng magkakitaan. Pumasok din tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarelate. Kaya't kasabwat, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabwatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo to upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.